Hello everyone! So ngayon tuturuan ko kayo paano mag-model ng 3D sa AutoCAD. So gamit natin ay 2021 version, no? So syempre kailangan natin ng guide, no, para makabuo ng 3D. So sa video na to, ito ang gagamitin natin na model, no? So ito yung gagamitin na model. Ito yung gagayahin natin. So punta tayo doon sa AutoCAD natin. So itong usual na ginagamit natin is na workspace ay 2D. So kailangan natin siyang naka 3D. So para gawin yon, meron tayong settings dito sa baba. Kung i-hover nyo dito, makikita nyo yung workspace switching. So click nyo lang. So syempre doon tayo sa 3D modeling, no? 3D modeling, click. And then mapapalitan ngayon yung mga commands na nandito sa taas, no? Ang nandito is mga command na ginagamit natin para sa mga 3D. And then isa ring napaka-importante is dapat naka-on or makikita natin dito itong sinasabi natin na view cube, no? So pag hindi niyo makita itong view cube na ito, punta lang kayo dito sa minus na to, click nyo lang viewports control, and then dapat naka-check itong view cube. Kung hindi yan siya ma-check, ibig sabihin hindi niyo siya makita doon, no? So kung hindi niyo makita, so kailangan niyo lang i-check dito banda, no? Check. And then syempre kailangan din natin yung view na naka 3D. So i-click lang natin yung home doon, no? Home doon, ibig sabihin naka isometric yan siya. So ito yung pinaka center. So gusto ko ilipat itong XYZ na dimension nito, ilagay natin dito sa gilid, no? So just type UCS, no? UCS icon, then click, then no origin, no? So mapapansin niyo malipat na siya doon sa gilid. Ngayon magsimula na tayo dun sa actual na drawing natin. So syempre balikan natin yung guide natin para makita natin, no? So meron unahin natin itong face na ito, itong side na ito, no? Itong side na ito. So meron tayong 3.62 na dimension galing dito hanggang dito, and then doon naman is 2, no? 2. So balik tayo doon, no? So line, gagamitin natin yung line. So mag-start tayo sa pinaka center. So 0 and 0, enter. So i-on natin yung ortho natin para doon sa 90 degrees na direction. So galing doon, so meron tayong 3.62 papunta dito, and then papunta naman doon sa red axis. So gagamitin natin is 2, yung height niya. So kung mapapansin niyo, kahiga pa lang siya kasi pwede naman ganito, no? And then pabalik doon is 3.62, then pabalik naman dito is close lang natin yung polygon natin para mabuo yung rectangular shape. After that, no, click natin itong shape na to, press pull, no? Press pull para ma-extrude yung object natin or para makagawa ng 3D object. So pag click natin dito, mapapansin nyo highlighted yung corner ng lines natin, no? Pag click natin dito, click, and then pwede natin siya extrude, no? So makikita nyo nagbabago yung height depende sa kung paano natin siya hilain, no? So para malaman natin yung saktong thickness natin, so titingnan natin dito, yung thickness natin is 0.25. So just type 0.25, then enter. So meron na tayong 3D objects, pero naka wireframe pa siya. Ibig sabihin hindi natin makita yung actual na 3D object, puro edges yung nakikita natin. So para makita natin yung 3D or shaded version, so click lang natin ito, shaded, ayan, click. So para na siyang 3D na object talaga. So ayan. So gusto ko unahin itong circle na part sa gitna. So ang sentro niya galing mula dito is 1.5 at galing naman sa baba is 1.0. So kukuha lang tayo ng galing dun sa edges, i-copy natin yung isang edge. So click natin dito, copy edges, and then click natin yung object or doon sa corner ng object, no? Pagka highlighted na yung object, yung corner ng edges na select natin, so click spacebar, no? Click yung spacebar and then lalabas yan. So click nyo kahit saan, then hilain nyo papunta dito, indicating na dyan mapunta yung copy ng isang linya or yung edge natin. So syempre ita-type nyo ano yung distance niya papunta dito is 1.5, no? Just type 1.5, then enter, and then yung nasa baba naman, so copy, and then click yung object, itong nasa baba. So pag highlighted na siya, click naman or press yung spacebar, and then syempre galing dito
papunta naman doon, no? So ang height natin doon or yung distance natin mula sa pinaka corner papunta doon sa sentro ng circular natin, no? Bantayan niyo itong direction ng broken lines na ito. So galing dito papunta doon, dapat galing dito papunta doon, no? And then habang nakaganyan siya, i-type niyo yung distance, no, which is 1, and then makikita niyo andun na yung sentro, no? So exit muna natin, and then pwede tayong maggawa ng circle, no? Gamit yung circle, ang gagamitin natin is diameter, center diameter. Click center diameter. Ano yung diameter natin? So meron tayong 0.75 na diameter. So doon sa sentro, galing doon, so type lang natin 0.75 na diameter. So meron tayong circular, and then gusto ko rin kunin muna itong corner na ito, itong mababawas na corner na ito. So another, magagamitin natin ulit yung edges, no? Copy edges. So mula dito, copy edges, and then galing doon, i-click natin dito na part, no? Pag highlighted, spacebar, click nyo or press spacebar, and then syempre hilahin natin galing doon papunta dito. So ang distance natin galing dito papunta dito is 0.75. So 0.75, just type 0.75, and then meron na tayo niyan, and then copy tayo ulit galing sa taas ng edge natin papunta naman sa baba. After nyan, highlighted, so click or spacebar, press spacebar, click papunta doon, click galing doon papunta dito, and then so ang height naman natin dyan is 0.5, no? Mula dito hanggang dito is 0.5, so type 0.5. Ayan, so makikita natin another copy kasi itong corner nito kailangan ko rin itong mahanap, no? So i-mark na natin. So galing dito, mapapansin natin galing dito hanggang doon sa corner na yon, ang dimension natin is 1.63, no? 1.63. So copy ulit galing doon sa corner na yon, then spacebar, click, and then hilain natin papunta dito. Kailangan lumabas yung broken lines na yan, then just type 1.63. ayan, so ibig sabihin itong corner na ito yung magiging corner natin or vertex natin papunta sa linya na slanting, no? Slanting. Okay, so syempre gagawa tayo ng another line, no? Galing dito, gagawin na lang natin papunta doon. Arbitrary na yung distance, or kahit na yung distance, pahabain nyo lang konti. Make sure na lalampas siya dito pag i-rotate na natin. So another line, gagawa tayo ng another line. Galing naman dito papunta doon, no? So kahit ano na yung height niya, then escape, or yes, escape para ma-cancel yung command, and then ito siya, i-rotate natin ito, rotate natin. So i-click yung rotate doon, click yung rotate, makikita niyo ito, rotate, then select the object kung saan yung rotate. Pag na-select na natin, press the spacebar, so lalabas yung guide natin kung saan natin siya i-rotate. So siyempre i-rotate natin siya sa axis ng blue, no? Blue axis ito. So i-click natin yung blue. So syempre i-rotate natin yun siya pag ganito. So kailangan natin na 30 degrees galing sa taas papunta dito, papunta sa baba. So i-rotate natin. So kailangan natin ng negative 30. Ayan. Lumampas ata. Control G natin para mabalik. Rotate natin ulit, and then yung blue axis ang kailangan natin, blue axis, i-rotate natin pag ganito. So negative 60, try natin negative 60. Okay, so yan yung negative 60 natin. Ibig sabihin ang angle natin mula dito hanggang dito papaganyan is 60, or galing sa taas, no? Galing sa taas, ito siya is 30. So pwede natin i-move ngayon. So type MO, or para makita natin yung move. Ayan, so click mo yung specifies the base point, no? Specify the base point. So click natin doon and hilain natin papunta dito sa corner. Zoom lang natin konti para makita natin na maayos, and then pag na pinpoint na natin kung saan natin ilalagay, so just click, no? Click natin. Ayan, so meron na tayo yan. Yan yung ito na slanting. Ngayon ito naman ang gagawin natin. So kanina type tayo ng negative 60, so ito naman ngayon ang i-rotate natin. So rotate, and then blue axis pa rin. So balik tayo doon, Control G,
Control G, click natin ito, and then rotate natin, click natin, magiging base natin is dito. So click natin yung green, blue axis, blue axis, and then ita-type natin ang -30, ayan, or baliktad ba. Ulitin natin, Control G, and then rotate, select the object, then spacebar, rotate na natin yan siya, then -30, ulitin natin -30, ayan. So minsan din natin makuha yung gusto natin kasi meron lang tayo na adjust na konti, so Control G na lang natin. So itong line na to i-copy natin, so or i-move natin. So ito yung base point natin, ilagay natin doon sa corner na doon. Oops, i-zoom lang natin konti para makita natin na maayos, and then ayan, so andun na siya. So medyo magulo siya, so tatanggalin, ma-extrude na tayo. So click natin ito, i-click natin itong corner na ito, mapapansin nyo highlighted na siya. So pag click nyo, pwedeng hilain pataas, ibig sabihin madadagdagan yung thickness, or hilain nyo pababa, indicating na mawala siya. Then pag click nyo, matatanggal na yung doon na portion, and then ulitin nyo, extrude, and then dito na part, tanggalin yung mga sobra na yan para makuha natin yung gusto natin na shape, no? Ayan, may mga sobra dyan, yung itong corner na to, ayan, hilain natin pababa para matanggal. And then ito rin na part, tanggalin natin. Ito rin na part, tanggalin natin. Ito rin na part, tanggalin natin. Ayan. So nakuha na natin yung external shape natin. Ngayon sa gitna naman, so para isahan na lang yung pagtanggal nitong circular na to, so burahin na lang natin itong mga, so type erase, no? Erase. Tanggalin natin itong mga linya na to. Unnecessary lines na yan siya kasi ayan, oops, ayan, lahat ng linya na yan, so hindi na natin yan siya kailangan, so tatanggalin na natin sila. Then after selecting, then place, oops, nasali yung object natin. So click na lang, then erase, click, then delete, click and 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 delete. Oops, ingatan nyo ma-select yung object nyo mismo. So click and delete, ayan, click and delete, ayan. So ito lang yung natitira natin, meron pa dun sa corner, tanggalin din natin yon. And then gamitin natin ulit yung extrude, no, or press pull. Pag click natin, so hilain natin ito, syempre papapa para matanggal. Ayan, so magkaroon na tayong butas. So ayan, so meron na tayong, balik natin doon sa, ayan, ito yung side dito banda. So i-rotate lang natin para makuha natin yung ito na side, no. So i-rotate natin yung object. So click the object, then yan, and then space. Siyempre ililipat natin yung kung saan yung base point natin para ma-rotate siya. So galing doon, i-click natin dito na corner. So i-rotate natin siya, siyempre i-rotate natin siya sa green axis. So click yung green axis, ayan, and then pwede nyong i-click muna yung saan yung maging base point nyo. Pag click nyo ganyan, then hilain nyo pa ganyan, no? Ayan, hilain nyo pa ganyan, then click. O ayan, try natin dito mag copy ng edges. Copy edges, then select the object, yung edge nya, and then syempre spacebar after nyan. So click natin papunta dito is 0.25. Ayan, so after nyan, so copy ulit yung nasa baba. Yan, and then pag select nyan, spacebar, hilain naman natin pataas, and then thickness niya is 0.25. Ngayon pag ganyan, so kung meron na tayo, nagawa na natin yung itong mga lines na ito, so ito yung magiging basihan naman natin para extrude itong part na ito, no. So makikita nyo, pwede na siyang i-highlight. So unahin natin itong pinaka corner doon, no. Pag click natin, pindutin natin itong extrude doon, no. And then ma-highlight yung corner na yan, hilain natin papunta dito. Syempre yung thickness natin dyan ay, ano yung thickness natin? So we have 1.5, no?
1.5, hihilain natin ng 1.5, pero since galing na dito sa corner na ito, babawasan na natin ng 0.25. So imbis na 1.5, gagawin natin yung 1.25. Ayan, 1.25. Ayan, and then syempre ito rin 1.25, 1.25, and then sa pinakababa, and then 1.25, just type 1.25, then press enter. So meron na tayong itong shape nito. Syempre itong part na ito, no, i-copy natin ito, or wait lang pala, control G muna tayo bago natin siya i-move yung, kasi pagka i-extrude natin agad yung nandoon is nagiging isang object na siya, nagiging isang object. So bago natin yung siya i-move doon, so gagawa tayo ng linya galing dito sa pinaka corner dito and then papunta dito. So meron tayong 1.5 hanggang dyan, and then syempre gagawa tayo ng copy nito. So just type C, then nandun yung copy, select natin itong object nito, ito yung magiging base point natin. So click, and then papunta dito sa corner na ito, no? So para magkaroon tayo ng copy, ayan, and then press escape, no, dun sa keyboard natin. After nyan, syempre, so gagawin na natin itong dito sa baba, and then pati yung dun sa corner. So gamit yung pwede natin i-rotate konti, shift, then paganyan, no, paganyan. Okay, shift, then scroll. Okay, so pindutin natin ulit yung ano yan, yung push, no, and then i-click natin yung corner doon papunta dito. So ayan, ulit, no, ihilain natin papunta dito, and then doon sa corner doon, and then yung nasa baba naman, yung nasa baba hilain natin papunta dito, no, papunta dito. Ayan, ayan. So i-try natin tingnan, or shift then scroll para makita natin yung view. Ayan, so nagawa na natin yung drawing natin, 3D object natin. So may mga sobra, tatanggalin lang natin. So press escape lang muna para maglabas yung general na cursor. So click natin yung line dyan, yung sobra, no? Okay, so meron na tayong 3D model or object. So yehey! So I hope na masundan. So balik-balikan nyo lang yung mga command natin na ginawa para magawa nyo itong simple na 3D model natin. So thank you for watching, no? So hanggang dito na lang. See you on the next video.